Sa kulungan, maraming bagong bilanggo ang dumating, at ayon sa tradisyon, dumarating ang bully sa bilangguan upang magbigay ng proteksyon kapalit ng pera. Gayunpaman, tumanggi ang isang matandang lalaki na nagpapahayag na hindi niya kailangan ng proteksyon na ikinagalit ng maton. Ang iba pang mga bilanggo, natakot, ay lumayo, ngunit ang maton ay nakatugon sa kanyang bagong katapat. Kapag sinubukan niyang mangikil sa isa pang lalaki, malubhas siyang tinuruan nito ng leksyon. Ang lalaking ito, na nagngangalang Jack, ay isang dating sundalo ng espesyal na puwersa na naging opisyal ng narcotics pagkatapos magretiro sa militar. Nasamsam niya ang malaking halaga ng kontrabando na nagdulot ng malaking pagkalugi kay Balam, ang pinakamalaking drug lord sa lugar. Inatake ni Balam ang tahanan ni Jack gamit ang kanyang mga hitmen. Sa kasamaang palad, namatay ang asawa ni Jack sa pag-atake, ngunit nakaligtas si Jack. Upang ipaghiganti ang kanyang asawa, sinubukan hanapin ni Jack si Balam sa lahat ng dako, ngunit maingat si Balam, walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Sa wakas, nakakuha si Jack ng impormasyon na ang ebidensyang nagpaparatang kay Balam, kasama ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno at pulis na sangkot sa iba't ibang krimen, ay nakatago sa safe ng isang bangko. Upang makuha ang ebidensyang ito, si Jack at ilang mga kasama ay nagkunwaring mga tulisan at nagsagawa ng pagsalakay sa bangko. Matapos ang isang mabangis na labanan, binuksan nila ang vault at matagumpay na nakuha ang ebidensya. Sa pagtatangka nilang tumakas, naharang sila ng ibang pulis. Sa kasunod na standoff, ang isa sa mga kasosyo ni Jack ay binaril at namatay sa lugar. Gayunpaman, nakatakas si Jack at naghanap ng kanlungan sa isang malaking gusali. Doon, nakaharap niya ang isang pulis na kinikilala ang kanyang boses. Inalis ni Jack ang kanyang talukbong, inihayag ang kanyang pagkakakilanlan, at sa isang desperadong pagkilos, hinawakan ng opisyal na isa sa mga pumatay sa kanyang asawa at tumalon mula sa gusali na nagresulta sa agarang pagkamatay ng opisyal. Kasunod ay inaresto si Jack dahil sa pagnanakaw sa bangko at pagpatay sa isang pulis. Gayunpaman, ang hindi alam ni Jack ay ang dati niyang kaaway na si Balam ay nakakulong din sa kulungang ito. Si Balam ay isang kilalang drug lord at sa kabila ng pagkakakulong, patuloy siyang nakikibahagi sa lahat ng iligal na kalakalan tulad ng drug trafficking, human smuggling, at transportasyon ng mga armas. Nanatili si Balam sa kulungan na ito dahil naniniwala siyang ito ang pinakaligtas na lugar kung saan hindi siya maaabot ng kanyang mga kaaway na nagpapahintulot sa kanya na magsagawa ng lahat ng iligal na transaksyon ng hindi nahuhuli. Si Balam ay may access sa 5-star level na mga pasilidad sa loob ng bilangguan kasama ang kanyang mga gwardya at katulong. Sa susunod na eksena, maraming bagong bilanggo, kabilang si Jack, ang dinala at ipinaalam na sila ay ilalagay sa parehong gusali kung nasaan si Balam. Habang sinusuri ang bawat isa sa kanila at ipinadala sa kani-kanilang mga selda, pinahinto ni Officer Green si Jack sa daan at sinalakay siya. Hinampas niya ng batuta si Jack sa tiyan at pinagsabihan siya sa pagpatay sa kapwa pulis. Bago umalis, binalaan ni Green si Jack na pahihirapan siya sa bilangguan at hindi siya magtatagal. Natagpuan ni Jack ang kanyang sarili na nakakulong kasama ang isang bilanggo na nagngangalang Silva. Pagkatapos ng tanghalian, ang maton sa kulungan, ang pinsan ni Balam na si Semyon, ay nagbibigay ng proteksyon kapalit ng pera at binugbog ni Jack. Sa sorpresa ng lahat, madaling natalo ni Jack si Semyon at ang kanyang mga tauhan. Nang maglaon, dinala si Jack sa isang lihim na bilangguan kung saan nakipag-ugnayan sa kanya si Balam sa pamamagitan ng isang security camera. Binalaan ni Balam si Jack na huwag manghimasok sa kanyang negosyo, kung hindi ay matatagpuan niya ang parehong kapalaran na sinapit ng kanyang yumaong asawa. Gayunpaman, ang mga pagbabanta ni Balam ay hindi nakakaapekto kay Jack na nakikinig ng walang pag-aalala. Ang hindi alam ni Balam, bago pumasok si Jack sa bilangguan, inutusan ni Jack ang kanyang kaibigan na maglagay ng ebidensya ng mga ginawang krimen ni Balam sa apartment ng isang matapat na mamamahayag na si Tricia. Sa isang liham, hinimok ni Jack si Tricia na iulat ang kaso sa opisina ng abogado ng distrito. Nang maglaon ng gabing iyon, sinubukan ng 3 sa mga tauhan ni Balam na salakayin si Jack sa kanyang selda. Sa kanilang sorpresa, mabilis na nagising si Jack at pinabagsak sila nang hindi iniistorbo ang kanyang kasama sa selda na si Silva. Sa kabilang banda, nagsusumikap si Tricia na imbestigahan ang ebidensyang natanggap niya mula kay Jack, sinusubukang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga taong nabanggit. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, natuklasan din niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Jack Stone. Kinabukasan, armado ng sapat na ebidensya, pumunta si Tricia sa opisina ng abogado, nakipag-usap sa receptionist, at nakipag-ayos ng harapang pagpupulong kasama ang abogado ng distrito.
Gayunpaman, sinabi sa kanya ng receptionist na abala ang abogado at hindi niya siya matutulungan. Bilang alternatibo, iminumungkahi niya na ibigay ni Trisha ang ebidensya sa katulong ng abogado na si Mark. Gayunpaman, walang tiwala si Trisha sa kanya na hawakan ng maayos ang ebidensya, kaya umalis siya sa opisina. Nang gabing iyon, hinihintay niyang umalis ang abogado sa opisina, umaasang makikilala niya ito ng harapan at isumite ang ebidensya. Nang tuluyang lumabas si District Attorney Johnson, mabilis na nilapitan siya ni Trisha. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsisiwalat ng lahat ng ebidensya laban sa mga tiwaling opisyal at opisyal ng pulisya. Dahil humanga sa kanyang determinasyon at sa ebidensyang nakalap niya, pinuri siya ni Johnson, ibinigay sa kanya ang kanyang business card at sinabihan siyang tawagan siya kung kailangan niya ng anumang tulong. Sa susunod na eksena, binisita ni Trisha si Jack sa bilangguan at sinabi sa kanya na aktibong ginagamit niya ang impormasyong ibinigay niya. Sinabi sa kanya ni Jack na nasa tamang landas siya at pinayuhan siya na pangasiwaan ng ebidensya ng maingat. Di nagtagal, isang matandang bilanggo na nagngangalang William ang nakahanap kay Jack at binalaan siya na ang pakikitungo sa mga tauhan ni Balaam ay mapanganib. Gayunpaman, matapang na ipinahayag ni Jack na hindi siya natatakot sa sinuman. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa lokasyon ng selda ni Balaam, ngunit ipinaliwanag ni William na ito ay isang lihim na mahigpit na binabantayan na alam lamang ng ilang mga gwardya ng bilangguan. Sa ibang lugar, sa isang kulungan ng mga babae, isang matinding away ang sumiklab sa pagitan ng dalawang bilanggo sa cafeteria. Matindi ang paghaharap kaya napilitan ng mga gwardya na makialam at paghiwalayin sila. Ang isa sa mga nakikipag-away na bilanggo, si Alena, ay dinala kay Balaam at naglagay ng itim na maskara sa kanyang ulo. Pagdating sa marangyang kulungan ni Balaam, nakita ni Alena ang iba pang mga bilanggo doon. Siya ay dinala dahil nakipag-away siya sa isa sa mga paboritong babaeng preso ni Balaam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inanunsyo ni Balaam na kung sino ang makakapagpabagsak kay Jack ay bibigyan ng $100,000 bilang pabuya. Kasunod ng panukala ni Balaam, nagsama-sama ang mga bilanggo at naglunsad ng pag-atake kay Jack habang kausap niya si William. Gayunpaman, hindi nila napagtanto na si Jack ay isang mahusay na sinanay na sundalo at sa tulong ni William ay mahusay na sumalungat sa pag-atake na natalo ang lahat ng mga kaaway. Samantala, si Balaam ay nakatanggap ng isang nakakagulat na tawag mula kay Attorney Johnson na nagbubunyag na si Trisha ay may mga ebidensya na magpapatunay laban sa kanya. Binanggit din ni Johnson na mayroon siyang detalyadong impormasyon na hindi maaaring balewalain ng walang abogado. Galit na galit, inutusan ni Balaam si Johnson na harapin kaagad si Trisha habang plano niyang tapusin si Jack sa pagtatapos ng araw. Nang maglaon, habang naglalabas si Jack, isang grupo ng mga gwardya ng bilangguan ang pumasok na determinadong kunin ang bounty na itinakda ni Balaam. Sa una, hindi lumalaban si Jack at hinahayaan ng mga tiwaling gwardya na brutal na bugbugin siya gamit ang kanilang mga batuta sa takot na malagay siya sa gulo dahil sa pag-atake sa pulis. Gayunpaman, nang malaman niya na sila ay naudyukan lamang ng isang bounty, nag-ipon siya ng lakas ng loob na lumaban. Isa-isang pinabagsak ni Jack ang lahat ng tiwaling opisyal. Ngunit sa pag-alis niya sa labahan, isa pang grupo ng mga bilanggo ang humarap sa kanya na handang sumalakay. Sinubukan ni Jack na mga tuwiran sa kanila na nagpapaliwanag na ang ipinangakong gantimpala ay hindi sapat para sa panganib na haharapin nila lalo na kapag hinati sa kanilang lahat. Nakapagtataka, napatigil sila sa kanyang mga sinabi at muling pinag-isipan ito ng mga bilanggo at nagpas siyang umatras. Samantala, nakatagpo ni Trisha ang kanyang kaibigan na si Allison at humingi ng tulong sa kanya. Nagtapat siya kay Allison, ibinahagi ang lahat ng masalimuot na detalye tungkol kay Balaam, ang ebidensya, at ang mga tiwaling opisyal na sangkot sa kriminal na network. Matapos marinig ang mga detalyeng ito, pumayag si Allison na tulungan siya. Bumalik sa bilangguan ng mga kababaihan, sinubukan ni Alena na makipagkasundo kay Kat, ang paboritong bilanggo ni Balaam. Gayunpaman, hindi siya pinatawad ni Kat at nagudyok siya ng away na nagtama ng suntok sa mukha ni Alena. Nagpanggap si Alena na nahimatay, nakahiga sa lupa, at dinala sa doktor ng bilangguan para sa karagdagang pagsusuri. Kapag umalis ang doktor para asikasuhin ng ibang mga bagay, mahusay na gumamit si Alena ng paperclip para i-unlock ang kanyang mga posas, palihim na naglalagay ng ilang alak at mga gamot sa panlinis na balde ni William, at kinuha ang susi na iniwan ni William para sa ventilation shaft mula roon. Pagkatapos ay pumasok siya sa vent, hinanap ang CCTV room, at gumuhit ng mapa ng landas sa kanyang tiyan bago bumalik sa medical room. Kinabukasan, bumalik si Trisha sa kulungan para kausapin si Jack. Sinasabi niya na nakakuha siya ng malawak na impormasyon tungkol sa nakaraan ni Jack. Pagkatapos ay hinarap niya siya tungkol sa pagpatay sa isang kasamahan, humihingi ng paliwanag.
Nagpa siya si Jack na magtiwala kay Trisha at ibinunyag ang nakakasakit na katotohanan sa likod ng insidente. Ang kanyang asawa ay brutal na pinaslang ng mga tauhan ni Balaam, kasama na ang opisyal na pinatay niya. Nang maglaon, nagulat si Jack nang matuklasan na si William, na inakala niyang isa pang bilanggo, ay isang undercover na pulis. Tinanong niya si William tungkol sa tagal ng kanyang atas, at ibinunyag ni William na lihim siyang nagtatrabaho sa loob ng 6 na buwan upang ilantad ang mga tiwaling bilanggo at opisyal ng gobyerno na nakikipagtulungan kay Balaam. Upang makamit ito, nakipagtulungan siya kay Alena, na isa ring undercover sa bilangguan, na sinusubukang ilantad ang mga nakatagong ebidensya at ang network ni Balaam. Habang nakikinig si Jack sa mga paghahayag ni William, bigla silang inatake ng ibang mga bilanggo. Isang matinding labanan ang sumiklab, at sa gitna ng kaguluhan, si Jack ay inakusahan na nagudyok ng away. Bilang isang resulta, siya ay inilagay sa solitary confinement bilang parusa, na nag-iwan sa kanya upang mahiwalay sa iba at masiraan ng bait. Sa ibang lugar, ipinatawag si William na makipagkita kay Warden Blaine na may kasaysayan ng hindi pagkakasundo sa mga nasasakupan ni Balaam. Napagtanto ang mga intensyon ni William, sinamantala niya ang sitwasyon, nagbabantang ilantad siya maliban kung magbibigay siya ng mas maraming pera. Samantala, si Trisha ay nagpapatuloy sa kanyang mga pagsisikap na makipagkita kay District Attorney Johnson, ngunit ang kanyang abalang schedule ay nagpapalayo sa kanya mula sa kanya. Isang araw, nilapitan ng katulong ng abogado na si Mark si Trisha, pinipilit siyang ibigay ang ebidensyang nakolekta niya laban kay Balaam at sa mga kasabwat nito. Gayunpaman, siya ay nananatiling mapanghamon at lumakad palayo doon. Nang maglaon, sa bilangguan, sinalubong siya ng anak na babae ni Balaam na humantong sa kanyang pansamantalang paglaya at paglipat sa isang silid ng pagpupulong. Nakita ni William si Balaam na umalis sa kanyang selda at sinenyasan si Alena na simulan ang kanilang plano. Si Alena, nang matanggap ang signal, ay nagkunwaring nahimatay, inilihis ang atensyon ng gwardya at pinilit ang isa sa kanila na dalhin siya sa doktor. Sa daan, pinabagsak nila ni William ang gwardya, kinuha ang kontrol sa loob ng CCTV at ang mga operasyon sa bilangguan. Di nagtagal, napagmasdan ni William sa pamamagitan ng mga surveillance camera na papaalis na si Balaam sa visiting room. Mabilis siyang tumayo, binuksan ang nag-iisang selda ni Jack at pinakawalan siya. Si Jack, na determinadong ibagsak si Balaam, ay pinabagsak ang gwardya na nagbabantay sa kanya at nagbalat kayo sa uniforme ng gwardya. Habang ginagabayan ni na William at Alena, lumabas si Jack mula sa silid ng CCTV at sinusunod ang kanilang mga direksyon, tahimik na gumagalaw sa bilangguan upang marating ang pribadong selda ni Balaam bago siya bumalik. Kahit alam nilang delikado ito, determinado silang ilantad ang kriminal na imperyo ni Balaam at pagbayarin ng mga tiwaling opisyal. Di nagtagal, natuklasan ni Blaine at ng ilang gwardya ang hindi autorisadong pag-access sa silid ng CCTV. Tinangka nilang pumasok sa silid, habang si Alena ay nakahanap ng isang magandang ruta ng pagtakas sa pamamagitan ng mga duct ng bentilasyon. Napagtanto ni William na si Balaam ay mahigpit na binabantayan ng mga opisyal ng bilangguan at ang kanilang oras ay limitado bago siya bumalik sa kanyang selda. Kaya, gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Nagpasya siyang i-unlock ang lahat ng mga pintuan ng selda upang lumikha ng kaguluhan na nagpapahintulot sa mga galit na bilanggo na gumanti laban sa mga gwardya na minamaltrato sila. Sinubukan ni Officer Green na tumakas ngunit pinigilan siya ni Jack na nagtulak sa kanya sa isang grupo ng mapaghiganti na mga bilanggo. Samantala, sina William at Alena ay nakipag-away sa mga umaatakeng bilanggo. Kahit papaano, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili sa selda ni Balaam, kinakaharap si Semyon. Isang malupit na labanan ang naganap at sinaksak ni Semyon si Jack. Sa kabila ng kanyang pinsala, tiniis ng ating bida ang sakit at sa huli ay pinabagsak ang kanyang kalaban pagkatapos ay tumungo sa lihim na silid ni Balaam. Samantala, isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap sa labas ng bilangguan. Si Allison, na nangako na tutulungan si Trisha, ay nagtatrabaho para sa tiwaling abogadong si Johnson. Sinunod niya ang utos ni Johnson, sinaktan ng kanyang kaibigan at tinutukan siya ng baril. Gayunpaman, bago pa mapahamak si Trisha, isang undercover na ahente ng FBI na nagkunwaring assistant ng prosecutor, si Mark, ay namagitan at iniligtas siya. Ang misyon ni Mark ay ilantad ang tiwaling tagausig ng distrito, si Johnson, at iba pang opisyal ng gobyerno na sangkot sa pagsasabuatan. Bumalik sa bilangguan, matagumpay na pinabagsak ni William si Warden Blaine at ang iba pang mga gwardya, habang si Jack ay pumasok sa selda ni Balaam. Nakipaglaban siya kay Balaam, na sa una ay nanaig sa kanya at pinatumba siya. Gayunpaman, sa pag-alala sa kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang asawa sa kamay ng mga tauhan ni Balaam, nakahanap si Jack ng lakas upang muling bumangon. Nagpasya siyang talunin si Balaam at ipaghiganti ang kanyang pinakamamahal na asawa.
Kasunod nito, dumating ang koponan ng SWAT sa oras upang mabawi ang kontrol sa magulong sitwasyon. Matapos malutas ang problema, ipinakilala ni William sina Jack at Alena sa isa't isa, pinasalamatan sila sa kanilang pagtutulungan sa pagbuwag sa kriminal na imperyo ni Balaam sa loob at labas ng bilangguan. Bilang kapalit, ipinahayag ni Jack ang kanyang pasasalamat sa kanila para sa kanilang napakahalagang tulong sa paggamit ng kanyang pinakahihintay na paghihiganti. Kasunod ng investigasyon, inaresto ng FBI ang lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno at mga pulis na nakipagsabuatan kay Balaam. Sa huling eksena, si Jack ay hinuli ni William na may pangako ng isang mabilis na pagpapalaya. Nagtatapos ang pelikula sa pagbibigay ng hustisya at pagpuksa sa mga masasamang puwersa na minsang nang abuso sa bilangguan at sa lipunan sa pangkalahatan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.